Mag-share lang ako ng screen ko. So, I guess yung format natin ngayon afternoon, simple lang. Start ko lang na quick intro, shorter version nung full-length video na inano ko kanina, na in-upload ko kanina. So, para lang medyo aware ang lahat if hindi pa kayo masyadong aware kung ano yung March 2024 update. And then, after ko i-present yon, tatanungin na natin si Jason na mga kung ano-ano. Tapos kung meron siyang hindi ma-mention sa mga tinanong ko, parang Joe Rogan style na kunyari siya yung nag-interview pero bandang wala nagmo-monologue na rin siya. So, ganun na muna. Okay lang, Jason? Sige lang. Tapos kung may I'm sure maraming mga ibang experts din na nandito, like ang daming mga veterano at saka prolific na SEO na nag-join dito. So feel free, pindutin nyo lang yung raise hand button, and then the more insights we get, the better. So sa oras lang tayo. So start ko na nang mabilis lang yung presentation. Okay. So Google 2024 March update, actually March 5 siya nangyari. So kung nagtataka kayo bakit natin pinag-uusapan hanggang ngayon, kasi I think siya yung isa sa mga pinakamahabang rollout ever, if not if not the longest rollout ever. I think Jason alluded to this. It has something to do with machine learning and unforeseen actions na nangyari, kaya medyo mas natagalan. So yun, mas malapit sa end of April yung end niya to March, kaya ngayon lang natin pinag-uusapan. And me personally, I've only had the chance to really see the analytics dashboards of all our websites, all our clients lately. So feeling ko ngayon lang ako confident na medyo magsalita tungkol dito, but others here might be coming from a different place. So quick lang, ano ba yung March 2024 core update? Basically, nangyari nga siya March 5 to April 19. Continuation siya or evolution siya nung HCU, not to be confused with the MCU, of course. Yung HCU, yung helpful content update, if I recall correctly, and i-correct nyo na lang ako, I think September mildly nag-start, October nandun, pero November pinaka naramdaman yung helpful content update. Pero it was an update that didn't belong to the core algorithm of Google at the time. Pero marami nang na-impact nun na bumagsak talaga yung organic traffic nila. Mostly ang nakita ko mga content type websites, yung mga tipong wiki style websites, or yung mga medical information websites, money or finance information websites. Basically YMYL na in theory, ang perception ng mga proponents ng update would be hindi ganun ka-helpful, hindi ganun ka-direct yung response ng content sa mga user intent na pinapasok ng mga tao using keywords sa Google. But that was the gist of it. Nung March, hanggang na yung natapos na to, doon pa lang natin nalaman na si HCU was incorporated to the broader, core algorithm. So, nasa central part na siya ng algo ng Google. Ibig sabihin, mas malawak na yung abot niya, tsaka mas pronounced na yung impact niya sa mga websites na tinatamaan, whether positively or negatively. So, better intent content matching, yun yung gist niya, as I mentioned. Sabi ng Google, initially 40% ng mga unhelpful na search results yung natanggal nila sa matataas na position sa Google. Pero by the time na natapos yung rollout ng update, Google said something like 45% of those unhelpful content listings, yun yung natanggal nila or na-demote nila. And then, sabi rin ng mga observers, so medyo nagbasa ako, the typical ones, Search Engine Land, blog ni Glenn Gabe. Yan kasi yung mga mahilig mag-analyze ng mga updates Sabi nila, mas maraming movement sa lower half ng page 1 rather than sa pinakamataas na mga position para sa mga YMYL websites. So, meron din naman movement sa taas pero medyo bahagya lang. Mas sa ibaba. I think
ako personally, hindi naman ganun kadami yung websites na hawak namin. Mas maraming hawak yung mga entities katulad nun na ma-analyze talaga nila yung data na mas malaki ang sample size. Pero kami as an agency and me as a practitioner, I can corroborate this a little bit na content-driven websites, tapos pag yung ranking mo nandun sa rank 5 bababa, mas likely madami ka dun sa pag-move ng mga SERPs kesa dun sa nasa taas ka. Kasi halos yung mga clients namin na hinahandle na nasa top 1, 2, 3, halos hindi naman nagbago yung mga rankings nila kahit ang dami ng ibang nagbago. So, yung helpful content update, if you're not familiar, basically, yung mga tipo ng mga search results na pag nag-enter ka ng query, tapos pag pumunta ka doon, parang medyo off naman or mahirap hanapin yung exact na information na hinahanap mo. Yun yung basically tinitreat as unhelpful content ng Google. Basically, yung drive niya was that when someone clicks on a search result with a certain intent, the content that Google presents or promotes to that person needs to be something that delivers the satisfaction in a quick manner. Tsaka dapat swak siya talaga. If you read Jason's post on the November 2024 People First Content, yun yata yung title ng blog post ni Jason. You can read the section about the needs met. It has a lot to do with helpful content. So, yung real world impact niya, nakita natin, maraming mga websites na nag-claim on average 80% down yung organic traffic nila. Marami dito sa mga to, YMYL. Kaya, para sa akin, isa to sa mga significant na update ng Google for the past 10 years. So, kahit medyo retired na ako sa pagbablog, I felt this was a big enough deal for me to kind of come out of retirement ng konti. Tapos magsulat siya mag-commentary tungkol sa kanya. Meron mga ibang websites na umaasa after nilang tamaan ng HCU ng 80% down na organic traffic. May mga iba, sinubukan nilang ayusin yung website nila or sinubukan nilang maghintay ng bagong update to see if it resolves itself. Pero mas lumala pa yung sitwasyon nila, yung mga iba down ng as much as 97%. And minsan kung titingnan mo, parang hindi naman deserve ng website. Pero kumbaga, halos patayin na ng Google yung website mo. Yung mga nakinabang naman, ibig sabihin kung maraming nalaglag, may aangat at may aangat. Kasi ang SEO naman, zero-sum game yan Yung downfall ng iba, benefit ng iba, and yung benefit ng iba, downfall naman ng iba. So, yung mga ibang nag-benefit dito, they're reporting as much as 50% organic traffic gains. So yeah, as I mentioned kanina, mas pronounced sa lower half ng page 1. Pero, eto yung nakakatawa dyan, maraming nagreklamo na feeling nila hindi nila deserve yung demotion na ganon. So si Google, medyo narinig niya yan. So pinopromote niya ngayon na mag-submit kayo ng feedback using this form. May Google form dyan. Madali lang naman hanapin to. And then you can submit feedback on how this update went for your website, whether you think it's fair or not. Yun. So, meron konting sliver ng hope na baka meron corrective actions na gawin si Google. Pero kung ako yan, hindi ako masyadong aasa. Baka kung meron man, konting-konti lang. Ang big elephant in the room dito would be, tina-target ba ng update na to ang AI-generated content? Kasi maraming nag-speculate na marami akong ginawang AI content, bumagsak yung traffic ng website ko noong November and nagpatuloy hanggang ngayon. Ang stand ko dyan is I don't think so. I can't say with 100% certainty, pero kasi ang tina-target talaga dyan, unhelpful content. And kung bopals talaga yung writer mo or spammy talaga yung website mo, unhelpful yung content na yan kahit hindi ka gumamit ng website at tatamaan ka pa rin. Conversely, kung magaling ka sa prompt engineering and pinifeed mo ng magandang information yung say ChatGPT and then pinapasulat mo sa kanya pero punong-puno pa rin ng magandang information tapos byline pa rin ng isang expert yung nakalagay, more likely than not, hindi yan tatamaan nitong update na to kasi nga yung
actual composition lang naman yung pina-automate mo sa AI Pero yung content, if it's still helpful, if it's still presented well, if it's still formatted in a convenient manner, then I don't see a reason for your website to get hit. So, anong gagawin mo ngayon? The answer is, wala, magdusa ka. Hindi naman. Tingin ko for the short term, magdudusa ka talaga kung tinamaan ka. Maraming down na mga website dyan. And for the short term, tingin ko medyo screwed ka. Pero may mga iba kang bagay na pwedeng gawin para subukang ibangon yung traffic ng website mo kung tinamaan ka man. Although, real talk lang ha, kung tinamaan ka man at gusto mong ibangon yung website mo, baka mas madali pang magsimula na lang ng bagong website or baka ma-overhaul mo rin yung buong website mo na para ka na rin nagsimula from scratch. Kasi kung masama na talaga yung editorial at content practices mo, ganun na rin overall na rin yun. Pero si Jason might have different opinions. Right now, that's where my mind is at. So eto mga tips ko. Number 1, pumetics ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit for the next few months and umasa ka na maraming mali dito sa update na to and si Google, marami siyang i-roll back. Maliit lang yung chance, pero minsan nangyayari talaga yan na may mga tinatamaan na mga broad na core updates tapos magda-down yung website nila and wala naman silang masyadong babaguhin and then after a few months, babangon ulit yung website. Medyo rare, medyo few and far between. Siguro sa buong karir ko, 1 o 2 pa lang na ganyan nakita ko. Pero posibleng mangyari. Lalo na kung tingin mo talaga hindi deserve ng website mo yung nangyari sa kanya. Baka naman hindi ka kailangan magpanic at wala kang kailangan baguhin. And chill ka muna, hintayin mong i-correct ng Google ang sarili niya. Pero kung gusto mo talagang medyo proactive ka, unang-una, gawin mong mas helpful yung content mo. Hindi ko na iisa-isahin yan, pero dapat maganda yung matching ng keyword. Kumbaga, kung anong pinangako ng title tag mo, anong pinangako ng title ng article mo, dapat i-deliver talaga niya yung point nun na nagmamatch sa mga keywords na tinatarget mo rin. Again, panoorin nyo na lang video ko or yung blog post ko. I don't want to waste too much of your time, but make your content more useful. Ito para sa akin, mas mahalaga to, yung originality ng content. Kasi maraming mga tinatamaan ng updates, lalo na yung mga may kinalaman sa EEAT, dahil hindi original yung content nila. Halatang either generic na writer or AI yung ginamit na walang masyadong separation sa rest ng content sa internet. So, make sure that your content adds to the state of knowledge or to the discourse of a certain topic online. Ito yung mga tips ko. So, if you have first-hand information or you can write in a way that's experience-based or you can publish studies, create your own media assets, those things make your content more original, and more original content tends to stand out. And then, syempre, improve mo yung EEAT. Mas gusto kong pinopronounce to as trustworthiness, authority, expertise para tae kesa sa EEAT. Pero, kayo nang mag-decide doon. But basically, marami na masyadong content na nasulat dito. Papabayaan ko na kayo na basahin na lang yung mga bullet points na yan. Again, mas gusto kong gamitin yung time na to para pigayin yung utak ni Jason kesa magdadaldal ako. But basically, improve mo yung perception ng expertise, ng authority, ng experience, at ng trust sa website mo. And then, lastly, actually yung presentation ng content mo, by the way, ninakaw ko tong screenshot na to galing sa Grit kasi maganda yung formatting ng content nila. But if you can make your content more schemable and you can make answers to questions more obvious, mas madali siyang mapaparse ng algorithms ng Google and then mas madali na ma-feature ka sa bandang taas. Instant answers, mas madaling, kumbaga mas makikita ng algorithm na na kung nasan exactly yung information na hinahanap ng isang user based sa query and ma-highlight niya agad yun. Then boom, nandun siya agad. Mas madaling masatisfy yung intent ng tao. Pero basically, yung paggamit ng mga TLDR or highlight sections, paglalagay ng table of contents, and then using headings, subheadings, and bullet points properly, yun yung mga pinakamahalagang bagay dito. And yun lang ang aking summary ng Google
March 2024 update. So, hindi mo na ako mag-solicit ng questions from the audience. As a matter of fact, isasara ko muna to and mag-unshare muna ako ng aking screen. Alright. So, Boss Jason, unang tanong, tama naman ba yung summary ko ng March 2024 update? Overall, yun naman nun talaga yung nangyari. Although, marami na kami interesting na theories na parang hindi mas pinututuan ko. Especially sa integration ng HC sa core ranking system. Kasi ngayon yung parang pinakasinisirip ko sa well, parang may two main factors na parang kinoconsider ko as reason kung bakit yung mga legit na sites i-abandon ng March core. Yung remember is yung mga previous versions kasi ni HCU, parang lesser known fact siya, pero parang siyang panda na pagka tinamaan ka, i-classify na yung website mo. Masyadong marami as helpful content sa website mo, more likely na ibang pages mo kahit legit tatamaan din. And yung parang problem is, hindi rin explain na John Mueller, na na-carry yung classifier na yun sa March core. Tapos yung second is, kung nabasa nyo na yung transcript ng trial ng Google sa ating case nila, na ilang beses na mention yung Navipost. So basically yung matagal na theory na Rampage, na basically yung number one ranking factor is yung click data from search results to down to pagka nasa page ng website. Although, hindi siya disclose ng Google na ginagamit talaga yung metric na yan. Pero dun niya sa inamin na nila na report na sa akin yung click data from surf click as yung activity sa page, rovers, scroll depth, at yung mga click sa loob ng content. Kasi isa sa mga parang primary means for them to measure yung engagement, usefulness of content. Tapos pagka nag-progress stick pa, yung sabihin, hindi satisfied yung user sa current result time. So yung parang 2 main angles sa titin ako. Kalaman optimization natin ngayon. More talaga, user experience, serve testing. Tapos, medyo marami akong natutunan dito sa March update kasi meron akong dalawang campaigns na for recovery talaga. Na tinamaan pareho ng September HC sa August 4. Pareho naman na nag-recover. Actually, isa nga mas tumaas pa after ng March 4. So, yung mga ginawa namin doon, hindi ko lang din talaga ma-verify pa na yun yung pinaka-effective talaga. Since may sabi na obvious na patterns, may isang obvious na pattern din na kung papasin mo sa March 4, halos natin tinamaan mga content sites talaga, mga in businesses. Correct. Tapos yung mga medyo nag-recover or mga medyo hindi tinabangan, mga actual business talaga. And isa sa mga address sa pinaka-do kasi mas madali ma-define yung originality ng content sa mga real businesses na content. Like kasi sa simple call to action pa lang, without yung net originality na factor since you're able to present your brand as an obvious solution sa problem na parang ganun. So parang kahit gano'n na yung mo angle sa content sector, paano mo magagawa na yung approach mo is somewhat similar sa mga real businesses na yung sarili nilang content ay hindi obvious na solution because of the differentiator. Kahit wala kang product na rin-offer, pero meron kang unique na angle, meron kang unique na information, isa rin kang data. So, for content sites, medyo kasi nung recommend ko na is kaya din na mag-start ang survey or pag-gather ng sobrang dami statistics na gamitin yung sa GPT to find baka hindi obvious sa admins kasi hindi mag-post ang content niya. And so far, yun yung mga nakikita sa March 4. Okay. So, kung meron tinamaan dito sa group na to nung March core na yon, and if you were to list, a few things that
you would personally look at kung nandun ka sa sitwasyon na yon? Ano yung mga titingnan mo na areas? Pinakaunang titingnan yung content presentation. Kasi yung tricky part na rin. Kasi parang dati nag-work yung yung Wikipedia model na sobrang broad yung approach sa pag-rate ng content. Kahit na some topic na siya na pwede mong gawin ng ibang independent na page. Yung mas pipilit pa rin nilang approach yung sige, saan pa ka na sa dito para sobrang comprehension ng content. And medyo naging downside siya sa March or ng content. Although parang feeling ko, kung gusto mo targetin yung feature ni Google, which is yung AI overviews, yung SGD, parang kailangan mo pa rin ng pareho kasi mas preferred ng mga LLMs na sources is yung mga sobrang comprehensive yung content. So, yung parang best way to approach it is through content presentation talaga. Logical ba yung pagkakasequence ng content mo, and na-present ko yung mga most important details na more likely na natin ng target audience mo. Ngayon, hindi nagawa ko. Yung mga add-ons, yung mga what is or pros and cons, tinatago ko na sa pinakababa, naka-core dyan, parang ganun. Since alam mo na, if in case na kailangan, nandun siya, parang ganun. Pero yung mas main target ko is mapresent yung mga, yung parang neat na content talaga. And yun, especially right now, parang, for example, na-mention ko kanina yung boost. Ano mo increase yung clicks? Ako, mas thinking ako kahit na-ambil is, pagka may nag-land sa content na to, yung primary objective ko is, paano ko siya mapapasilip sa About Us page namin? Parang ganun. Kasi, parang feeling ko yung isa sa mga importante factors for kung ako si Google, inumpisa ko sa titingnan na after reading this content, alam ko ba kung ano history na nagsulat, ano ba expertise na ito, or yun lang, mas magiging interesado ba sa service nila na siya sobrang galing ng pagkakasulat na ito. Alam ko kung anong history, background na ito, and ano ba yung mga services na ino-offer nila. So parang yun yung challenge ko ngayon. Every time na mag-suggest ako ng content na ano yung mga groundbreaking ideas na malalagay sa content na to para hanapin or i-keep nila about us natin, a little more about what he do. So, yun. Parang balipsad na boost. Well, sa may mga gano'ng element sa content ko na nakapag-encourage ka ng more kids, mas maintindihan ni Google na okay, itong page na to, hindi na siya relevant. Kumbaga, nakapag-ano rin siya. Parang madali niya ma-present yung expertise na and syempre, since yun yung parang breaking focus ng approach mo, mas mapipilita ka talaga na mas for your original sa update or ganun. Got it. Sige, ako bigyan ko rin kayo ng take ko how I would approach it if like I woke up one day and a website is down 80% sa organic. The first thing I would do is, well, it's hard not to panic kasi medyo spider sense na talaga pag nakita mo pag ganun yung graph. Pero siguraduhin mo muna kung yan talaga yung tumama sa'yo. Kasi kung marami kang ginagawang mga ibang kababuyan sa website mo, maring meron pang iba at hindi yan nakikiuso ka lang sa March 2024. So, ang una kong titignan would be, tanungin ko muna sarili ko, business website ba to o content website? I'm sure marami sa inyo business websites ang hawak. Konti lang sa atin yung kumahawak ng almost purely content website and then yung website na yun somehow monetizes through advertising or affiliates. Konti lang Most of us handle business websites that happen to have a lot of content in the name of SEO. So the first thing I would look at is, kumusta yung rankings ko? Are my business pages still ranking? Kung oo, good. Kung hindi, bakit? Bakit nangyayari yon? Kasi meron mga ibang cases na business website sila pero marami silang content. Ang tinamaan lang yung content section na siguro na deem na unhelpful pero yung business section nila, business landing pages nila, medyo maganda-ganda pa rin. Over time, mag-erode din yung traffic tsaka rankings ng mga business landing pages pero yung immediate na impact would be sa content pages. So, I would use Google Analytics to zero in on which parts of the website are losing organic traffic
And then, after you zero in na, okay, yung mga blog post ko ang tinamaan. Dati, nagdadala sila ng malaking traffic sa website ko. Ngayon, hindi na masyado. Tignan mo ngayon, nagra-rank pa ba sila sa mga keywords nila? Medyo obvious, di ba? Pero tingnan mo lang, nagra-rank pa ba sila sa mga keyword nila? Most likely than not, hindi na sila nagra-rank. Ngayon, titignan mo, alin ang nagra-rank ngayon? Yung mga competitor ko dati, sila na yung nagra-rank. Anong pinagkaiba ng content nila sa content ko? How is their content presented? Is it written by an actual expert? Is it something that showcases EEAT on the part of the website? Ano yung meron sila na medyo anemic yung website ko? Those are the things that I would personally look at if my website was hit by this update, and then I would go from there, try to patch it up. I mean, at some point, you have to holistically look at it from the lens of an editor na kumuha ka ng kung sino man yung head ng content nyo, ano yung pwede natin gawin para mas maging people-oriented itong website na to. Kasi na-mention nga ni Jason, engagement signals yung nag-emerge na top ranking factor lately. And you don't have to worry too much about, metrics and engagement signals if you were optimizing to satisfy people in the first place pagdating sa content production. So, that's what I would do. Tignan natin anong meron dito sa content na magiging mas masaya para sa mga tao, and then we'll work based off of that. Alright, any questions from the rest of you all na nag-join sa atin? By the way, thank you. Alam ko biglaan lang to, tapos nagulat ako, ang daming pumunta. So, kung may questions kayo, ito na yung time. Lalo na kay Jason, mahal ang consultation fee. Ito, libre. Raise hand lang kayo kung meron or mag-chat kayo. Pwede naman. Okay. May question. Sige. For those pages na hit sa RHCU update, what would you do? Update it? Will still recover? I remember there's no recorded recovery from the HCU update. Actually, may mga small sample size lang talaga. May mga nag-recover, pero yun nga, differences. Kaya may mag-recover, mga actual businesses talaga. As for content, may maraming nanalo na content sites ngayon March for update. Pero karamihan sa kanila mga relatively new sites. So yung parang yung suspicion ba that is wala silang carry over na classifier. Kasi yung mga previous versions ni HCU, may classifier yun. Na parang, itong site na to, medium yung level ng adultful content. Tapos ito high, ito low. So kung medyo bago-bago pa yung site mo, medyo malaki yung chance na hindi ka pa natamaan yung parang classification ng HCU before. Kaya yung mga tinamaan before, yun yung mga nahihirapan maka-recover. Kasi yun yan, na-carry-on yung classifier. Pero ako, kung ano yung gagawin ko, depende. Kasi kung almost 90% yung, let's say 90% yung grab sa traffic, pero business kayo, and nadarang pa rin naman yung mga business pages nyo, and wala naman din talagang contribution at most yung contents sa conversions or scenes nyo. Siguro, I would test na try to recover and may backup na isang bagong site na ginagawa na to try to recover the previous rankings you had dun sa old site. Pero kung pati yung businesses, pati mga business level web pages, like services, or let's say e-commerce. Pero parang e-commerce hindi naman tinamaan itong March 4. Parang karamihan talaga travel websites, finance, and health. Pero kung if your current situation is pati mga business level services na pages tinamaan, I would suggest na may plan B na try to recover, minimal effort, and then try to build a new one din. Kasi, especially kung reliant yung reliant yung business sa search traffic. Baga, yun na yung options mo na either mag-focus na muna sa
page channels or try to recover or try to hire someone na expert na to look at the website na medyo makalabit and batagan. Kasi yan nga para feeling ko mas tinitingnan na pagkatay na lang tas yung budget inuipot sa branding efforts for thing like social endemic. Pero yung ba naman mahawak ka na nagsusugan na yung accounts na rin, ay balik-balik. Parang move sila ng budget from phase to organic as sila. So, medyo more business decision talaga siya. Okay. Akong magtatanong ngayon, like, ako, by the way, I can vouch na yung e-commerce hindi tinamaan na. Marami, we have several e-commerce clients. Walang changes. Yung old school tactic na ginagawa ko na yung mga category pages or even product pages na priority na lalagyan ko ng makapal na content sa ilalim, that still totally works. So, yeah, sakit, Google. Tawag dito. Pero yung na-mention mo kanina yung Wikipedia model, sabi mo medyo parang nag-fall out of favor na ng konti. This follow kasi marami sa atin na mga may content websites or meron mga business websites na may malaking content section. Marami sa atin gumagamit nung skyscraper na technique na binasikat ni Brian Dean ng Backlinko, wherein basically you write super comprehensively about a topic and then you discuss everything that needs to be discussed in there. Just make it the most complete. Tapos, usually magla-rank na yun kung hindi naman super competitive na niche. Pero kung competitive, link buildingan mo rin yung page na yun. My question to you is, if you're trying to rank for competitive keywords using the skyscraper technique, does the HCU tsaka yung March update alter your strategy? Sorry. Kasi yung reason kung bakit hindi siya masyadong gumagana is karamihan kasi ng competitors mo, iba rin yung ginagawa. So parang dahil nababawasan yung originality, especially sa presentation, and yung kung ano man yung nasama na usually kulari, meron ka pa kasabi sa beto. Oftentimes makikita mo rin sa beto sa mga competing URLs sa already nga. So ngayon, yung parang mas approach ko yung challenge is how do we present the content na gano'n pa rin, parang complete siya in a way parang skyscraper. Pero yung scroll benchmark page, hindi ba na-activate sa users? And karami ng test ko na actually gumagana rin siya. Na parang yun nga, try to move some parts of the content below. Tapos instead of presenting them in fullness, baka order display, dikit mo kung arsano ka. Parang gano'n. And yun yan, logical order ng content. Ano ba yung pinaka? Parang madali ba hanap yung parang usually check mo na yung search console data ng page. Ika mo ano ba most search na queries dun sa landing page na kung ano yung mga yan, most likely yung pinaka-hinahanap na ito sa content na yun. So yung prioritize mo na ito isa. And yung mga, alam mo na, add-ons lang for the seat na, andun lang sila for either SEO purposes or just to make sure that in case people want to know more about the content or the topic, alam nila na nandun sa page na yun. Yun yung mga searches na need moved out. Actually, medyo, konti na yung nakikita ko na gumagawa na niya. Kasi parang, after nung March core, siguro mga week after March core, yun kagadulat ako na yan ng maabang content natin sa isang client, sa same group. Parang, pag-nai mo agad na okay gawin natin, parang instead of sticking dun sa Wikipedia model, parang in-eliminate yung mga obvious flaws daw. And then, nag-focus na sa parang upload sa Q&A, yung subheading, parang question-oriented yung subheading, tapos direct answer agad sa paragraph. Then, yung mga alam ko na very relevant dun sa topic pero hindi na nung important, yun yung mga parang nasa FAQs na lang, kahit di sila kahit di talaga sila question, parang yung napakataparat para maging question oriented na lang sa mailing. Actually, hindi siya sa mailing, parang bold na lang siya na FAQ section, parang tapos naka-origin display. As yun, parang yung goal
Ay, optimization ko for content level is, taasin yung scroll bar. Na, kasi, ayun, pag nag-check ka ng mga ultimate guides, parang palit yung competition, palitan ng ng scroll. Na sobrang haba na nakaka-intimidate naman talaga siya for the users. And although the advantage pa kasi yung ganong approach, kasi yung ganong approach, yung na-invite mo doon is yung mga elements nga like AI, Gemini, kasi yun yung mga parang mas pinaprioritize ng mga elements na references na mas makakatulong sa, I don't know, sa parang future optimization processes. Kasi, yun yan, ayun, nilaunch na yung AI overview sa US, parang implemented na siya, pero mahit na lang, parang 50% parang queries, pero eventually magkaroon na siya on across different countries, more queries na, and yung query na ba na doon is more on branding na, how do you make sure that yung platform will be considered for placements or for recommendations on that area or reviews yung mas preferred na ng tao. Got it. By the way, bago ko ibigay sa iyo yung situational question ko, shoutout ko muna si Boss Miko Villa Senior ng Purple Click. Nandito siya. Long time friend and client namin. Pati si Boss Alvin Cruz. I think na-meet ko kayo sa sa WOSCON. Mag-speak ka ba sa WOSCON this hour? Tawag dito. Nire-refer ko na yung iba kong kaibigan, pero sabi ni Kirk, kailangan ko daw kami. So, siyempre, tutulungan lang natin si Kirk. Sino si Kamandag Channel? Magkakilala ba tayo sa tunay na buhay? Gusto ko yung pangalan mo. Anyway, piling ko kaya isa lang to sa mga kilala ko. Meron lang siyang maangas na pangalan dito. Eto, pre, question. Tawag dito, bibigyan kita, medyo situational to. Kunyari, dating website, yung guide siya sa dating romance, yun yung minamanage mo. Obviously, more on content itong magiging focus nito. Dun sa blog post mo on people first content, I think you mentioned, meron kang part about clusters versus, remind me, ano yung isa? Yung counterpart? Pillar versus clusters. Pillar versus clusters. So, bibigyan kita ng situational on pillars versus clusters, and then bigyan mo kami ng insight mo kung anong tingin mo mas magandang strategy. So, the situation is dating website ka. And then, you wanted to rank for the keywords na may kinalaman sa dating apps, sabihin mo na lang ng Tinder. So, mas maganda ba na gumawa ka ng isang pillar na content tungkol sa the ultimate guide on getting laid using Tinder? Or, mas maganda bang yung maraming sections noon? Syempre, maraming magiging sections yan, di ba? Mula sa paggawa ng account mo, mula sa pagpili ng picture mo, pag-modify ng picture mo para mas swipe right ka ng mga tao, and pati yung mga linyang gagamitin mo para makipag-converse sa mga tawag dito, target mo. So, ang daming mga maliliit na sections niyan which can be separate topics in themselves. So, the question is it better to have that ultimate guide on getting laid using Tinder, or is it better to have multiple articles featuring each of the intended sections para dyan? Ako most. Yung approach ko talaga, parang isang sub-content na nandun na lahat. And tapos, at the same time, may support content na independent and away from the pillar na mas kino-cover yung topic more exclusively. Kasi parang ngayon yung approach ko sa content na kasi, especially for content strategy, mas focus sa intent-based na content strategy. So basically, yung target na topics is yung mga questions that are most likely being searched by yung mga target mo na customers. So medyo na-move away na kami dun sa si Seta mataas yung traffic na medyo closely related sa product natin or sa expertise na gusto natin i-build. Parang gagawa tayo na content about dyan. So yung problema kasi sa ganun approach yan, parang yung competitor mo ngayon is ChatGPT, competitor mo si AI Overview. Pero
kung yung approach mo is mag-focus ka lang sa mga specific questions na yung talaga yung hinahanap na agad. So, mostly, develop the panel na content ideas na. Like, let's say, a photographer ka. Yung mga questions na more likely hahanapin ng mga target audience mo or target customers mo is yung cost. Tapos, yung approach ko sa ganun is gagawa ka ng content na how much does it cost to hire a photographer? Yung approach ko dun sa content is yung pinakauna is i-mention mo magkano yung pricing mo. Yung originality na ng content mo. Ito yung pricing ko. And then next section mo, ano yung average cost kung ipunit pa ako sa iba. So, lagyan mo na some photographers charge 2,000 pesos per hour, some better, depends sa service. As next tips na, paano pumili, how should I decide? Para ganun, sa pag-choose naman. Parang ganun na yung approach ko. Kung ano yung mga importante talaga topics yung muna. And then meron ka lang parang central na yun lahat ng fake news ng mga kadar sa dating. Mga top fake news ng mga users ng Tinder nasa isang tapos kung so pa matutunan yung iba, meron lang ako mga specific pages na i-click pa tayo. Tapos nadali na ako sa content na yung talaga ngayon. Kasi parang importante pa rin yung meron kang page na kaya mag-compete sa top level na keywords. And meron ka mga specific pages na yung standalone magko-compete sa mga long page. Plus, yung objective mo doon is more conversions na. At itong mga content na to, parang one step closer na dun sa conversion sa kailangan na nung updated. And ayun, parang mas sound siya in terms of architecture, site architecture, na meron kang may central lab at merong supporting content na lahat nag-contribute dun sa overall efforts ng site para maging known na authority talaga dun sa public na yun. Kung if you're struggling to visualize what Jason is talking about, I'll give you an easy example. Like, kunyari sa Wikipedia, you will notice na kung medyo broad yung topic ng Wikipedia, meron siyang mga sections, di ba? And then, minsan, after nung heading ng isang section, meron blue na link nakalagay, main article, tapos i-link niya papunta doon. Ibig sabihin, yung binabasa mo is probably some kind of central hub for a broader topic. Tapos yung mga mas maliliit, mas specific na topics under sa kanya, meron siyang summary doon, don't get me wrong, matidiscuss siya doon, pero may mas in-depth na discussion in another page, kaya may link papunta doon sa main article. Parang ganun yun. So, yun nga, going back to the example, if it's like the ultimate guide to getting late on Tinder, you can have that ultimate guide with general sections explaining every facet of the topic, but you will also have other pages that explain each subtopic in a more in-depth way. That way, meron kang comprehensive content for the broad website, pero huwag mong kalilimutan, meron din keywords na aim at the subtopics, and you will have your other pages for that. It's impossible, even to this day, even in the age of instant answers or Google AI overview, na one page, yun yung gagamitin mo para mag-rank sa lahat ng bagay related sa isang topic. Hindi pa rin magandang strategy yun. So, I do tend to agree with Jason na having one pillar content is good, pero if you can surround it with other content assets that are equally good pero shorter but more specific, then by all means do it. Maganda rin siya sa pag-project ng expertise ng website mo sa EEAT kasi lahat ng angulo ng topic kino-cover mo. So nakikita ng Google na kung hindi fluffy yung content mo, if it's written by someone credible and then you're dropping all these statistics, all these entity mentions, all these internal links, then it can only be good for your search visibility. Okay, medyo mabilis ang oras. Before ako mag-move on, na-mention mo na rin kasi yung mga AI platforms. So, yun na yung magiging next topic natin. Before ako mag-move on, baka meron pang gustong merit ng question. Either for me, Jason. Gusto niyo, tanongin niyo rin si Kurt Flores. Bigla lang natin siyang tatanungin. Atong may question. Sige, Fred. Ba na kino-consider para maging engaging ang content?
Actually, marami. Marami. Parang, naman national parang girl type bounce rate sa analytics. Yung exit rate sa content, average na spend time dun sa page. Actually, di ba parang old networks na rin na Yeah. Pero, para kung yung mga tag manager, may nang babato sa pero sa tag manager, at least na-track na rin yung mga clicks within the content. Para sa akin, mas importante yung parang gusto ko, not for the page views, additional page views, pero at least na-track mo kung ano yung mga parang characteristics na independent links or buttons na mas or placements na parang nakaka-attract talaga sa tao para mas sigigit ako ano yung meron sa website niya. And ngayon, para sa akin, ang mas importante na parang after, content site ka, after reading the content, hindi ko nahabol yung basta may matutunan sila. Parang gusto ko rin makilala nila kami. Parang ganun. So, ano yung mga ways para gawin nun? And so far, yung parang pinaka-rated tayo na para magawa members through a bunch of really great ideas na tipong the objective is to influence talaga. Hindi yun influencer lang. Wala talaga kasi parang kahit akong ganun, parang yun yung mahirap din sa trabaho natin kasi sometimes the only way to find out is through your own behavior sa pag-search or pag-consume ng content. And ako, parang, parang lately ko lang na-realize na bihira ako may gagawin na alam, search ako. Pag nabasa ko, tapos na. Yeah. Parang hindi ko nahanapin kung, parang meron ako mga instances na gagawin. Nakalimutan ko na yung pangalan ng site nito. Pero last time, nag-search ako ng something about product-led leading. Kasi parang wala masyadong nagsusulat about that. Parang may nakita ko na product-led content marketing. Ang binasa ko parang nagdawin lang ako sa design ng site. Nasa titles ako parang doon ko na chinek yung about us nila, ano yung mga services nila, parang gano'n. So marin, yun yung parang software replicate na experience. So, yun yung magandang challenge. Kapag mas nag-audit ka ng website, parang yun yung okay din tingnan na okay, paano ko at least 5% siguro ng 50% site element i-check out yung mga importante branded site, branded pages like the homepage, about us, services, Ako, tama lahat yun. The classic metrics still work. So, your bounce rates, your click-through rates, yung pagkiklik na mga internal links mo, scrolling action, lahat yan. Average time on page, those are all super important. Pero, going with the spirit na sinabi ni Jason na dapat ilagay mo rin yung sarili mo dun sa ng reader, sa yung behavior niya. Like, kung ano yung behavior mo, malamang hindi lang ikaw yun. Malamang marami pang ibang katulad mo. And ang napansin ko, more and more, and this is not any particular person's problem. It's more of a human evolution thing with technology na ang attention span ng tao, kung tingin mo 10 years ago, 20 years ago, maiksi lang, mas lalo ngayon. Like, there are so many things screaming for your attention and there are so many ways to get the information you want really quickly, like AI being one of them. Na kailangan ma-deliver mo agad yung yung content. So, I wouldn't worry so much about things like scroll and average time on page rather than delivering yung exact na magsasatisfy sa intent ng user dun sa part ng page na above the fold. So, usually mga highlights meron na. Like the metrics are still, what I'm saying is the metrics are still important but not quite as important as meeting the intent of your intended audience. Engagement is there, pero engagement is a very broad word Kasi kung isipin mo, ang isang tao, kunyari pumunta sa webpage mo, nag-spend ng 2 minutes ang haba kasi ng content mo, mukhang engaged, di ba? Ang tagal niyang nagbasa Pero kung
napagod lang siyang kakabasa pero hindi naman niya talaga nahanap yung hinahanap niya, masasabi mo bang engaged siya talaga? Parang hindi, di ba? Compared sa, conversely, if your website just gave the answer straight away in a highlight section above the fold, if that person stayed there like 10, 15 seconds, but they got the information that they want, they're probably engaged. So, think of it that way. Hindi naman God's metrics, lahat yung mga metrics na yan na mas mataas to, mas mababa to, equals I win. Hindi. At the end of the day, are you achieving what is best for your user and what is best for your website? Those are two things that have to align. So ako, ang ma-advise ko dyan, yeah, go for those metrics but aim to satisfy the user first, and kung pwede mo nang iba to yung call to action na gusto mo nang malapit sa above the fold, yun, malaking engagement metric din yon na pag nakikita ni Google na yung goal conversions mo na fulfill, di malamang engaged nga talaga yung mga tao. So, yun. Okay, move on tayo sa AI section. Tawag dito, we still have, 13 minutes or so. Niroll out na sa US ng Google yung dating SGE or Search Generative Experience. I think they kind of named it Gemini, which I think it still exists and is powering the new Google AI overview. But as of right now, yan yung tawag ni Google sa kanya, Google AI overview. Jason, can you help them understand kung di pa sila nakapagbasa about dito, kung ano itong Google AI overview na to and why it matters to us in the SEO industry? Yeah, so basically parang parang sa GPT na ipopopulate na yung top part ng search results na mamumove down na talaga lahat ng native na organic search results. So medyo, threatening siya, pero sa old practice siguro ng SEO. Similar to how we evolve. Kasi dami naman ang bago sa SEO, right? From web, zero clicks, featured snippets, parang lahat na naging threat initially, pero lahat na tayo nakapag-adjust and nakapag-adapt dun sa changes na yun. Although this time, medyo tricky siya kasi yung mahirap kasi dito, parang marami rin kumakabla. Mostly because using the AI system is stealing content. So parang blatantly stealing content from publishers. And medyo off siya kasi kadalasan hindi na-accredit or kung meron na ma-accredit 2 to 3 na meron na leaked siya marami sa AI overview. And now, since wala pa naman siya sa Pilipinas and sa US na lang, mahirap pa talaga magagat. It's hard to tell if what this new shade doesn't mean, especially na ang maraming reklamo rin is hindi siya natatrack pa. Like, dapat niya natatrack siya sa search console, like yung clicks ba sa nakagaling, images, web, or AI overviews. And so far, wala pa silang plans about that since I think up to December yung medyo slow pace na roll up na itong AI overviews before they decide to see if eventually launch it sa lahat ng queries. But my initial thoughts dito is hindi siya mahirap if you are a brand na medyo established na rin sa niche or sa space where kasi more often than not, pwede naman yun. Pa rin naman yun na especially for comparative investigative searches like yung best return, best balance. Baga kung sino mga nakilala natin na lumalabas sa previous versions na search results, yun at yung pa rin naman yung mga agents na pero doon nakapasok yung stacking. Ano yung mga okay na strategy to make sure na medyo ahead siya nun sa curve. Right. And right now, ito na mention ko sa presentation a few weeks ago, a couple of weeks ago, na parang ngayon mas mag-focus na sa content CV. Since sa mga parang primary sources ni Google, ni OpenAI, na pagka tinanong what is the best bank in the Philippines, oftentimes yung pagkukunan niya is mga publishers na rin na may ganong list din. Doon lang niya ito-compare na
okay dito kay side 1 number 1 si Unipop, kay side 2 number 1 si video, para gano'n. Pero essentially lahat ng mga namamanin sa gano'n, namin yung mga patanong nila para itasan sa system. So ngayon, mas yung thinking ko is why not target yung mga ganong klaseng coverage na if it is hindi namin kaya ma-penetrate yung existing posts about or lists about ganun, kami na napapagpay. Dami na, parang, isa kami campaign for 3 months na yung campaign na namin so distributed content makakibalat na address na kasi, best pass nodes in the Philippines, best cash nodes in the Philippines, best online nodes in the Philippines. Magkakaiba lang yung variations, pero same ba kami? Ang intent na list node na sinipang at top na. Parang ganyan. Kasi, din yung mga natitik up na. Yun na. And so far, gumanda na siya. Kasi once ako nag-search pa naman the best on-the-goods providers. Parang merong sources across the world but na nililista ni Google. And then yung client natin, actually nasa first pa siya na sinasuggest na itong si NTQ1 nasa NTQ magkakatabi. And sa below that, nandun yung organic listings. Right. So, isa yung sa parang ginagawa namin para ipipimplak yung pagkakaintindi ng mga elements sa kung ano yung mga entities nun sa certain niches or spaces. Kaya very, ako medyo, naniniwala ako na yung link building kasi importante siya kaya. Although hindi na siya yung dahil ng link building dati na text based. More na siya, parang brand coverage. The more na mention yung brand mo sa mga focus na agad. Especially yung Quora, Reddit, kung na may number, tapos merong organic member na nag-mention na ito yung mga gusto ko. Tapos na-mention yung brand na. So, ganda kayong babi na kasi si Google, isa sa mga parang bias na kung ano yung mga nakikita sa Quora and Reddit, yun yung mga pinapasat na rin sa AI overviews. Alam mo, medyo nakakatakot rin yun kasi maraming basura na mapupulot sa Quora at Reddit. Anyway, sige. I would describe Google AI Overview and I've only started testing it recently. Kung may VPN kayo that you can set to the US, you can try it. And don't expect na sa kahit anong query lalabas siya. Usually, pag medyo komplikado yung tanong mo, tapos medyo YMYL, magtanong ka tungkol sa personal finance mo or kaya sa health mo, yun. May chance na matrigger mo yung AI overview. Think of it as something similar sa rich snippets pero AI powered. Ganun siya. Ganun ko i-describe. Hindi ko lang ma-share kung anong tsura ng screenshot na yun Pero yan yung bagong push ni Google. And kanina na-mention ni Jason, hindi nila pinapublish sa Search Console or sa Analytics gaano karami yung impressions, gaano karami yung mga click-throughs nitong mga to. And kanina nagbabasa ako about it doon sa report ni Barry Schwartz ng Search Engine Land. Sabi niya wala daw talagang ibang dahilan para gawin yan ng Google kundi ayaw niyang ma-discourage yung mga content creators kasi yun nga pag sinasagot na ni Google AI Overview in the same way na sasagutin ni ChatGPT yung mga yan, magte-take away talaga yung mga answers na yan dun sa traffic na dapat mapupunta talaga sa mga content websites. So, ayaw nilang ipakita yon kasi baka mag-ayawan na yung mga blogs, yung mga wiki pages, yung mga sinosource niyang mga yan basically. Kasi, as Jason mentioned, may question talaga on plagiarism yan I think it was the Washington Post who might have opened, a legal discussion on whether or not AI should be held liable for stealing copyrighted content or public domain ba yan, okay lang na i-quote niya. It's probably the reason then kung bakit si ChatGPT, especially ngayong 4.0, mas nagpapakita na siya ng mga search results kasi parang binibigyan na niya ng credit yung mga sources niya nang hindi siya masyadong pag-initan pagdating sa plagiarism. So, yeah, you can consider those things. So, yung next question ko, bilang isang content creator, obviously, you're one of the people who own and run Grit.ph, which is
a content website. Do you feel that in the age of Google AI overview, in the age of ChatGPT na marami sa mga tanong na sinasagot ng website nyo, makukuha naman sa AI platforms, do you think may future pa ang mga websites katulad ng Grit, or do we start rethinking whether it's something we want to do moving forward? Minsan pa lang, pero hindi ko for a smaller, na lang talaga. Siguro, yung effective approaches ko, paano yung approach din natin dati. Parang we come up with something na new. We add value to the discussion. Hindi siya yung reservated lang na since may content si competitor gagawin ako na ganito. And I think medyo small yung population na mga ganong klaseng content creators. And discouraging siya for those na who's in it for the money lang. Let's say, pages for the ads or affiliate. Pero if you are there for talaga, let's say yung genuine genuinely gusto mag-influence through your own ideas, your own perspectives. Hindi ko hindi ka katabaan ni Google AI overview and ChatGPT, since yung sa mga maliit pa resources para niya. Yeah. I agree with that. Tingin ko yung era ng medyo generalized content, siya yung unang tatamaan dyan, yung mga wikis of the world, fandoms of the world. Pero I think if you want to remain viable and relevant, dapat may sarili ka talagang following na yung perspective mo yung hinahanap nila, hindi yung general perspective. Because that's what generative AI can do. It gives you the general perspective or discourse in, on the internet. Pero if someone really trusts you and wants to see what you think about a certain thing, that will still be viable. So, yan, parang like Jason's blog, for example, or blog ni laging kino-quote ng asawa ko, vlog ni na Maricar Reyes at ng asawa niya for relationship advice, yung mga ganon. Yun, may sariling following with or without AI, with or without Google. So I think if you want to be a viable content creator moving forward, that's the model you have to take. So, yeah. Lumabas na, medyo patapos na yung yung type natin, ang bilis. Kakalabas lang nung na-mention ko, GPT-4o. Ano yung impressions mo, Jason? Parang perplexity pero yung malakas sa kanya yung yung voice and video. Creepy talaga yun. Or yun yung impressive. Pero yung dun sa text, parang lang din, yung previous version ng ChatGPT, mas may sources na, or kung gumagamit ka ng perplexity, parang ganun lang din talaga. Although ako ngayon, mas gamit ko yung ChatGPT sa Google. Ako rin. To be honest with you, I mean, I don't pray or root for the downfall of Google. Nandyan lahat ang babuhayin natin. Pero, nasa lead ngayon si GPT. So, having said that, if we are set for a future that, that holds, ChatGPT taking away market share from Google in terms of organizing and supplying information to people on the internet, ano yung ma-advise mo for the future sa mga nasa hall na to or nakikinig na to kind of position yourself well sa GPT and other generative AI platforms? Well, ngayon talaga, actually, ever since summer, yung SEO sa branding cool naman talaga. And hiniro ng mga fellows na sa pag-build ng brand at yung instead of i-interrupt for certain keywords na mataas yung search volume na kung yung focus mo na is how do we increase the rapid searches of our site. Para gano'n. Ako, mas yung thinking ko na although mahirap siya gawin organically, and magastos and still and the collective efforts from every department, like paid channels, social media, yun yung mga nagtatrend na brand searches. Pero kung yun yung ang in the future, hindi ka mas maganda na pag-aralan na rin talaga dahil. Although,
right now, ang nasa SEO ka pa rin, I know na marami na nag-quit. Parang kailangan na nag-move on sa ibang profession for shift na sa paid or basement. Pero yun nga, importante pa rin siya. And the more na marami nag-quit, and nasa sa ganun level pa rin yung demand, mas marami ka pa rin opportunity to grow financially and number sa development ng sa career na to. Kung itutuloy-tuloy mo lang. Yung mga nag-feel naman dito yung mga nag-quit. Ganun. As a popular saying. And, well, yun yung siguro sabi ko, kung nasabi ko pa rin sa SEO, mahirap na siya. Ngayon, sandang hirap na niya. Kahit ako nahirapan na akin. Pero very exciting siya na exciting siya ngayon kasi walang may alak mo na talaga yung pinaka-effective. So, and yung exciting na part that is, what if ikaw yung mauna, diba? What if ikaw yung mauna na maka-realize na, okay, ito yung mga effective based sa gumagana sa mga clients ko. Kasi ang dami na mga effective pet. Low-pan, going low-pan SEO, LinkedIn na yung approach, na hindi to boost specific active rankings, or parang intent-based na content strategy, focusing more on the middle of the funnel, tsaka conversion rate ng mga content, na kahit na fewer traffic, pero when yung nag-close na sila nag-drive na frames. So, why not focus there? Diba hindi lang naman mapataas sa traffic. Yung ultimate goal is para di natin back or summers. Diba? Tama. May question si Lord Gideon Marin. By the way, from JG Summit, SEO manager, former SEO manager din dito sa amin sa Searchworks. So, shout out kay Lord. Any insights daw to customizing and building AI tools for augmenting content? Lord, tawag dito, si Charles and I will produce a guide on this one. Good question. I-alert na lang kita pag nilabas namin yung guide namin on this one. But basically, it's a mix of prompt engineering plus supplying the AI platform with the kind of information that it will need para yung content na lumalabas, rich, hindi yung masyadong generic. Ikaw, Jason, meron kang tips on customizing AI tools para ma-augment yung content nyo? Meron ako sa ganung stage na, pero gumagawa ako ng mga tools na using the AI. Parang, basic tools na, like calculators, nakakaya mo gawin ng 1 hour lang through ChatGPT. Actually, pag nag-search sa site namin, meron akong investment calculator. Ginawa ko yun sa araw lang. Siguro mga 1.5 hour ko na ginawa. Nice. Tapos, pero since medyo pinatamad pa ako magsulat-sulat and then, may puro aral natin na edit. Although, minsan kami sa stage na fully utilize AI to create medyo mas highly interactive na content assets. Yun, by the way, kung gusto nyo ng original content, yan, mga simple web applications, that's very original content. And if it's useful, mag-a-attract din yan ng shares tsaka backlinks. So, really good for your SEO. Okay. Yun lang naman. I think medyo lagpas na rin tayo. Ito yung unang attempt namin. Matagal na namin kasing pinag-uusapan ni Jason tsaka ng mga ibang SEO people na dapat magka-podcast tayo for SEO eh. So, ito yung unang attempt. Medyo quick and dirty lang, pero subukan na lang nating i-refine as it goes on. So, thank you very much everyone for joining us today. Jason, thank you. Siguro gawin natin medyo once a month, once every couple of weeks, mga ganyan. Ganito lang, jamming lang. Thank you everyone. Magpo-post ako ng recording nito, linisin namin yung audio. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you.